ginagpis. Hirap ng kalooban. In the moment of being entangled in our sins, in the sins of men at all time, he cried in pain, not from lacerations on his back, of the thorns that pierced his head, or the nails that held him to the cross, but the incomparably painful loss of fellowship from his heavenly Father, who his becoming sin for us had brought himself. Yung po ang pinakamasakit sa lahat, kaya siya ay umiyak. Nabanggit niya ng mga katagaan na yun. Hindi dahil sa mga sugat sa kanyang likod, hindi dahil sa mga tinik sa kanyang ulo, o hindi dahil sa pako na sa kanya sa cross. Pero yung pong painful loss of fellowship from his heavenly Father, dahil siya ay naging kasalanan para po sa ating lahat. How frightening it will be for each one of us if we will be faced with the reality that we will be separated from God the Father through all eternity, or if our loved ones would suffer such fate. Tunay po na nakakatakot para sa lahat po sa bawat sa atin. Kung darating ang panahon na haharapin po natin ang realidad na tayo ay mapapaiwalay sa ating Diyos Ama sa walang hanggan, sa kawalang hanggan. Or kung ating mga mahal sa buhay, isasapitin ng ganong kalagayan. How frightening and horrible it is to be in eternal darkness, eternal grief, eternal pain, eternal separation from God. God the Father, our loving, caring, compassionate Father. So let us all focus our eyes on Lord Jesus Christ. Palagi po natin tandaan ang kanyang sakripisyo para po sa ating lahat. Kung ano ang ginawa niya para sa atin, kung ano ang hinahanda niya para sa atin, Amen. At sa ating mga mahal sa buhay. Yes. Sana po ay hindi narating ang Panginoon na sasabihin niya, Lari, Lari, why have you forsaken me? Dahil po hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin. Hindi po ibig sabihin ng pinabayaan, hindi sabihin, bakit ka nagpapatuloy sa ganitong buhay? O bakit ka hindi sinusunod yung aking kalooban? Isa po yun. How can we forsake Jesus Christ? By living our life apart from His teaching, from His holiness, from His righteousness, and from His love. Amen. Sa kanyang pagkakuan. Let us strive to walk in full obedience to the will of God. Hallelujah. So the time will not come for us that we will cry out, my God, why have you forsaken me? Sana po hindi po darating sa atin ang Panginoon. Hindi po ay Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa atin lahat. Praise God. Thank you, Jesus. Woo! Glory to God. Lahat po natin, ulat. Review po tayo, review. Ano muna sinabi? Pawalin mo sila. Hindi na alam, ano ginagawa. Pangalawa? Ayun, D. Ayun, D. Isama kita sa paraiso. Pangatlo po? Ina. Ina. Narito, yung anak. Narito ako. Number 4. Sabi sa ako, bakit mo ako pinabayaan? Eloy, Diyos ko, pangit ito. Amen. Naganakan niya po, kapag nakanina po, nakatabi ako sa ano. Sa yung mga bata ko na naglalaro. Ang natakbo. Napagod punta sa mami niya. Hindi na tubig. Mami, hindi water. Hindi naman.
Kaya sa gabi dito, hindi papaliwanag kung bakit ang obsession. Nakakatawa siya. Kasi nabuo siya dito. Sabi niya dito, ako'y nauuwaw. Kaya, hindi po, ihanda po natin ang tenga, ating puso, ating isipan, para hindi ko sa ilang ito. Tawagin na po natin ating buwan na si Pastor Sani Takurin. Amen. Hindi po. Ganun po tayo. So, yun po sa John chapter 19, verse 28. I am thirsty. What was Jesus thirsting for? Imagine niyo, bakit doon lang sa huling sandali yun, doon lang siya nauwa, bakit ng mga panahon na nahagutin siya, bubuhat siya ng hindi siya hindi siya nagsasabi na nauuwaw siya, no? Siguro, para din malahad yung pagkakaroon niya bilang Diyos, baga pinakita doon, bilang tao. Kasi kung Diyos siya, hindi siya mauuwaw. So, pinakita lang din doon para malaman na yung Diyos, may katawang tao, para mapakita ng tao talaga siya, nagsabi siya na nauuwaw siya. So, what was Jesus thirsting for? Certainly, for something simply to wet his parched lips, his gritty mouth, his dry throat. That's obvious. After the agony he has been enduring for hours, now Jesus is suffering bitter dehydration, blistering thirst, and yet this thirst seems such a minor thing in light of the fact that his wounded, pain racked body hangs heavily on the cross. Psalm 69, I am weary with my crying, my throat is parched. The word parched is dry. My eyes grow dim with waiting for my God. Do not hide your face from your servant, for I am distressed. Make haste to answer me. Draw near to me, redeem me, set me free because of my enemies, they gave me poison for food, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. Pour out your indignation upon them, and let your burning anger overtake them. Let them blotted out of the book of living. Let them not be enrolled among the righteous. Psalms 22, verse 14 and 15. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted within my breast. My mouth is dry up like a potsherd, and my tongue is thick to my jaws. You lay me in the dust of death. There is no doubt that Jesus was experiencing absolute worst physical pain imaginable. It was real. The 39 harsh lashes, the excruciating crown of thorns, the iron spikes driven through his hands and his feet, the sheer torture of hanging there for 3 hours, gasping for breath. Alam niyo po, meron na pong kwento. Kailan niyo po ba naranasan na kayo nauhaw? Yung talagang uhaw na uhaw. So dalawang ano po kasi ito, isang physical, isang spiritual na pwede natin isipin. No, pagka ikaw na uhaw ka, siguro lakad ka sa init na araw, naturally, mauhaw ka. Pero yung uhaw na uhaw, karanasan po ba kayo ng uhaw na uhaw? Sobrang uhaw. Yung hindi pa, yung parang kasi ako meron ako naranasan that was happened 1997 before 1990. So 1999 nakilala ko si Lord Jesus. So meron akong nangyaring experience. So kwento ko lang sa inyo, dahil dito ko rin talaga naranasan ng sobrang uhaw. Dahil hindi ko pa ito naranasan sa buong buhay ko na uhaw. Bakit ano nangyari sa akin? Bakit ako nauhaw na gano'n? Kasi pumunta po ako ng Nueva Ecija, Santo Cristo. Meron ako doon barangay. So hindi ko pa kilala si Lord Jesus dito.
Pero meron na rin akong puso sa Diyos kasi pag nakadrugs ako dati, ang trip ko Diyos. Wow. Ang di po. Ayun, alam na asawa ko yan. Anong ba nila? Oo, yan alam na asawa ko yan. Kasi po, anong nangyari ganito po? Sobrang high ko, pinuntahan ko yung kaibigan ko doon sa Nueva Ecija, San Cristo, galing Amerika. So, pumunta ako doon, may dala akong drugs. So, ito, year 19, kasi lumabas ako ng kulungan, 1996. No, 1996. So, 1997, before the end of 1997, so hindi pa rin naman kasi ako nagbago kahit nung nakalabas na ako dahil hindi ko pa nga pinakikilala sa Jesus. So, nung nandun ako sa Nueva Ecija, sobrang high ko. Nagwala ako doon sa Santo Cristo. So, ang ginawa sa akin ng mga tao doon, ginapos ako. Ginapos ako, ang pagkakagapos sa akin, sa paa, at sa kamay, pag ganyan. So, sa nangyari na gano'n, nawalan ako ng malay. Siguro, haba-haba, aala ng mga nandoon, patay na ako. So, nagkaroon ako ng ulirap, bumalik yung aking alaala. Nandun na ako sa ospital. Sa ospital na ako. So, dinala nila ulit ako dun sa barangay hall. Sabi ko, nauuwaw ako. Kasi nakakatali ako ganyan eh. Ganyan yung pagkakatali. Dahil hindi daw nila ako mapigilan. Pero wala naman akong yun lang, nagwala lang ako. Pero wala naman akong ginawang masigit pang masama. Kundi sobrang high. So, nagwala ako. Then, ginapos nila ako. Ito sila, sabi niya, ang lakas mo. Sabi nung mga tao mo sa akin, ang lakas mo. Kasi hindi ka namin makaya. So, kaya ginawa namin, ganyan ka namin, ginapos ka namin, ganyan. So, wow. Sobrang sabi ko, tubig. Ginawa, hose. Yung hose, talagang itinutok sa bibig ko. Tapos gumanon ako. So, ang dami ko talagang tubig na nainom. So, hindi ko siya makalimutan. Kahit ngayon 2024 natin, that time nangyari, after 2 decades ago. Pero still yung, kasi nga ito pag tumapat sa akin, ako'y nauubo. Kasi yun, although hindi ko pa rin kilala si Jesus, pero nakaranas ako ng matinding physical na pagkauhaw. Dahil hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, basta nagising na lang ako, pagising ko, bumalik na yung alaala ko. Parang akong galing doon sa isang madilim na lugar. Tapos nung bumalik yung alaala ko, siguro may purpose talaga ng Lord. Pagbalik ng alaala ko, yun, bigla akong humilag, nagulat yung mga tao. Then, dinala ako sa kulungan. Dinala ako sa kulungan. Hindi pa rin naman nila ako pinadala. Pero wala po akong kaso. Wala naman akong ginawa. Hindi yun lang. Yung parang nagulat lang sila. Parang ako wala na akong parang incredible. Then, dinala ako sa kulungan. Sabi, tawagan mo yung pamag-anak mo. Kasundo ka rin. Alam mo yung kung ginawa ako doon sa kulungan? Kumanta po ako. At ang ginawa, ano kinanta ko? Ano? Ama namin. Wow. Ama namin, umiyak ako. Alam niyo sabi nung nakakulong sa akin? Ano sabi? Hoy, tumahimik ka! Hindi, daw tumahimik. Alam niyo kasi bakit ako kumanta? Kasi alam ko sa sarili ko, bukas din ako gigising. Parang ganun yung nasa isip ko. Although, pinakamagahan, nakita ko dumating na sila. Wow. So, yun lang. Kumbaga, i-relate ko lang. So, just to end up this portion na meron sa akin. Sa dyan, meron po sa dyan. Siguro, sa akin, mauhaw tayo spiritually. Unang-una siguro, yung sa pag-ibig. Mauhaw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Mauhaw tayo sa pagkakaroon ng pagiging walang hanggan ng Diyos. Pauhawan natin siya. At isa pa, mauhaw tayo doon sa kapakumbabaan. Mauhaw tayo doon. Pagpilitin natin na uminom ng kapakumbabaan kasi hindi namin alam kung anong pwedeng meron na naghihintay sa atin kung mangyari. Pagka merong isang sandali na tumukso sa atin. So kung hindi tayo ganun na napupuspos na kapakumbabaan, siguro maaaring konsumo tayo.
So, dito po sa John, dito po po tapusin. John chapter 4, sabi po dito, 9 up to 14. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok na tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ng iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang Siyakob na sa amin nagbigay ng balon? At dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat, ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Amen. Ngunit ang tubig na sa kanya aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Hallelujah. Sabi po. Amen. Hallelujah. Pasok. Napakabuti na pala. Yun. Dalawa lang po. Dalawa pa. Ito naman yung sinabi niya. Sa buhay natin, isa ba ginagalap naman sa buhay natin? Ano ang mga nagagalap sa buhay natin? Marami yan. Kasi, ano sa Lord ka lahat, ang gusto mo, nagagalap talaga. Kaya, sa gabi ito, tawagin po natin yung video magsasalita. DC, Pastor Dix, Katis. Hindi, bago ako mag-umpisa ko sa akin. Tawagin ko muna si Ruth mag-special number. Dapat hindi na ako eh. Amen. Gusto may baka. Ipasabayin niyo po. Amen. Set the stars in their place. You come the raging sea that came crashing over me. Who compares to you? You will bring the morning light. Hope of falling air, rest assured in your great love. You are my magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When nothing fades, call forth songs of joy, and that's the morning waves. We are children in you praise. You are my
salamat sa inyo. Tunay nga po, sinabi niyo po sa inyo, dalawang tatlong higit na magkatikod po sa inyong pangalan, kayo po ay nasa kalagitnaan nila. Panginoong Jesus, kayo nga po, Diyos, ang maitaas at patuloy ka pong gumawa at umilos sa aming mga buhay, maging sa aming pagtitipon, Panginoon, katulad po ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy po na mamuna at yung mga salita, Panginoon, na aming pinag-aaralan, sa lahat, Lord, itong wika na yung winikang huli, Panginoon, ay tunay nga tumanim sa aming mga puso, magkaroon ng magandang kahulugan ito, Panginoon, sa amin, kapakinabangan namin sa ikalalakas po ng aming mga pananampalataya. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Ama, sa pangalan po namin, Panginoon. Amen. Amen. Ang ating teksto ay matatagpuan sa John chapter 19, verse 30. Yung pang-anim yung salita ay, it is finished. Ito po yung sabi, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. So, for me, para po sa akin, yung salitang it is finished, sa wikang Grego, tetelestai, no? So, meron kasing vlogger na ito yung parang channel niya. Nagpapaliwanag siya patungkol sa salita nito. So, it is finished. Para sa akin po, ito yung pinaka-theological na sa opinion ko lang po. Kasi napakahalaga ng kanyang pagkakasabi na it is finished or naganap na or sa ibang salita ay natapos na. So, as if He, the Lord Jesus, sabi niya, I have executed the great designs of the Almighty. Ano naman natin na kung bakit nagkatawang ang Panginoon Jesus at siya po ay naging tagapagligtas. Yung po ay disenyo o plinano o kagustuhan ng ating Diyos amang nasa langit. It had been executed, the great design of the Almighty. I have satisfied the demands of His justice. Napaka-anto eh. Kung pag-aaralan po natin itong mga statement na ito, napaka-halaga po. Sabi, no, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay nag-satisfy doon sa dapat na maging katarungan. Kasi sabi nga, dahil makapangyarihan ng Diyos, di ba? Pwede niya namang sabihin, okay na yan. Kung kayo mga tao, sumuway kayo sa akin, kasala kayo, sige na, pinapatawad ko na kayo. Hindi lang ganyan na ginawa natin. Hindi. Dahil sa plano ng Diyos, hindi lang basta-basta na pinatawad lang basta-basta, kundi yung pagpapatawad ay nangyari dahil sinatisfy niya yung utos rin na kanyang ibinigay, lalo na nung panahon nila Moses. So, makita nyo, no? Baka pwede namang simple na lang na sabihin ng Diyos, pinatawad niya yung kasalanan ng mga tao dahil meron naman siyang kapangyarihan, tama po ba? At meron siyang karapatan na sabihin yun, pero hindi na ginawa. Bagkus, yung kapatawaran ay inert, no, ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng pagbayad o pag-satisfy doon sa lahat ng batas na ibinigay ng Diyos doon sa mga naunang lingkod na katulad ko ni Moses. I have satisfied the demands of His justice. I have accomplished all that was written in the prophet. So, makikita po natin yung sinabi ng Panginoon Jesus na it is finished. Parang sinabi niya na I have accomplished all that was written in the of the prophets o kaya yung mga prophecy na isinulat na lahat ay patungkol sa ating Panginoong Jesus ay makikita nyo na ginampanan niya lahat yun. Isa-isa kung babasahin natin lahat ng mga prophecies with regards sa Messiah ay talaga napakarami po at lahat po yan ay nangyari sa buhay po ng ating Panginoong Jesus. Alam ko si Bishop yung nag-example doon yung probability na mangyari sa isang tao, di ba?
ang taas ng ano na mangyari yun sa buhay ng isang tao. Kumbaga, yung mga propesiyong yung matupad sa buhay ng isang tao, napaka ano po. Hindi ko lang alala yung exact digit na ginamit. And suffered the utmost malice of my enemies. Kumbaga, kung makikita natin, yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus, sinatisfy niya yung lahat ng kumbaga, yung pinakamababaw na salita, yung benefit of the doubt na tinatawag. So, pinagbayaran niya yung lahat na pwedeng i-akusa, para masatisfy niya yung pagiging tagapagligtas. And now, the way to the Holy of Holies is made manifest through my blood. Sa pamagitan daw ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay malaya ng makakapasok. Diba, naalala niyo po, the day na believe up ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, no? Ay nanatiling doon di ba? Doon sa templo, na ibig sabihin, wala na yung separation, no? Baga, pwede nung malaya na tayo makakapasok sa banal na presensya ng ating Panginoon. At yun ay dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. An awful yet a glorious privilege. Kung makikita niyo po, ang suffering na nangyari sa ating Panginoon Jesus, katulad po ng binanggit ni Sister Sandy na dinesign ang crucifixion ng cross, talaga is to para pahirapan talaga. Sabi nga an awful yet a glorious privilege. Parusahan ang isang tao na wala namang ginawang kasalanan, napaka-anubunot, yung injustice dapat, titignan natin sa nangyari. Tama lang na, sabi ng dalawang kausap niya, tama lang na ipakako tayo sa krus, makasalanan tayo. Pero itong tao ito, hindi siya deserve na ipako sa krus. Pero bakit nangyari yun? Ay hindi alam kasi ng kaaway na akala niya sa talas during the time ng crucifixion. Akala niya, nagsasala na sila Hindi ba yan na, mamamatay na si Kristo. Panalo na tayo. Hindi niya alam na kinonquer ng ating Panginoon Jesus. Una-una, nagkaroon ng salvation. Pangalawa, na-conquer yung death. Di ba? Kasi nagkaroon ng resurrection Nabuhay na muli. So, hindi iniisip ni Satanas na ganun ang mangyayari. Naakala niya, tagumpay siya doon sa krus ng Kalbaryo kasi naipako niya yung tinatawag na mensahe na walang kasalanan. Hindi niya alam na pagkatapos ng kamatayan, meron palang muling pagkabuhay. Through this tragical death, God is reconciled to man. Sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus, nagkaroon ng reconciliation. Dati ang Diyos muling-muli sa mga tao dahil sa kasalanan. Pero dahil sa kabayaran na ginawa ng ating Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya, sinatisfy niya yung lahat ng dapat bayaran dahil ang mga tao nagkasala. Lahat yung pinabayaran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Through this tragical death, God is reconciled to man, and the kingdom of heaven open to every believing soul. Dati, posible sa mga tao na maligtas. Pero dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, naging posible na po yung kaligtasan para sa mga tao. Praise God. Thank you, Jesus. Maliligtas tayo hindi dahil sa nagawa natin o pwede natin gawin, kundi dahil sa ginawa ng Kristo. Amen po ba? And the kingdom of heaven open to every believing soul. So, yung ginawa po ng ating Panginoon Jesus sa aming magtatapos. Yung sinabi ng it is finished, sa totoo lang po, siya lang po ang pwede magsabi. Ano mo ba? Ang buhay ng ating Panginoon Jesus, siya lang yung karapat-dapat na pwedeng ihain para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Hindi kailanman kahit sino pwede. Kaya yung ginagawa ng tao sinapan o penitensya. Wala akong kabuluhan yung sa harapan ng Diyos.
At kung tutuusin lang, mali-mali po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ikaw nalasing na nagpapapako sa krus. No? I-offer mo sa rin, ang tanong, karapat-dapat ka bang ihain? Andun yun. Ang tanging pwede lang maghain ng gano'n, ang ating Panginoong Isus. Kasi tanging siya lang ang walang kasalanan. Kaya kahit sino sa atin, hindi pwede maghain. Bakit? Hindi tayo karapat-dapat at hindi tayo pwede. During the Old Testament, di ba? Sinasala ng mga priests, yung mga Levites, yung inahain ng mga tao nung during the time ni Moses, di ba? Para mapatawad ang anong kasalanan, maghahain ka. Di ba, pagka medyo mahirap, anong inaano nila? Pugo, kung ano ang na kaya nila. Pero before na ihain yun, inspection din yun. Hindi pwede yung yung bungin na ibon. Kaya ngayon, kung middle class ka, anong inahain? Tupa. Hindi, medyo social din yung tupa. Kalapati, Kalapati, pambing. Pwede na rin tupa siguro. Pero Baka bakit kasi ihain yung yun? Inspection hindi yun. Dapat hindi uling, dapat hindi pilay. Wala dapat peklat. O dapat yung iitin niya buo. Tayo, ganun eh. Pagka big time ka toro, baka, yung malalaking So, pero bago ihain yun, titignan pa rin kung perfect yung hain na pwede na ino-offer ko. Pag hindi, i-reject. So, ganun. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, para masatisfy na magkaroon tayo ng forgiveness, magkaroon tayo ng salvation, yung kanyang sarili na napangalan. No? Nung hilain ng ating Panginoon Jesus sa kanyang katawan, doon sa personal body, nalugod ko ang Diyos. At tinanggap niya yung hain na niya. That's why, nagkaroon po tayo ng forgiveness. At yung forgiveness na yun, kung aakalin niyo po yung aklat ng Hebreo, nandun po lahat, naka-outline po ito. Pakikita po natin na talagang natuwa ang Diyos na dahil sa kamatayan, sacrifice ng ating Panginoon Jesus. Meron tayo forgiveness, meron tayong salvation, na-open yung Holy of Holies, yung blessings ng Lord, available na, yung mercy na, yung grace na, yung love, then yung pakikipag-fellowship. Nakumpleto. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, it is finished, siya lang yung pwedeng magsabi na. Walang pwedeng kahit sino man, kahit propeta pa yan, o kahit kasi hindi sila kanawin at hindi sila karapat na. Tanging ang Panginoong Jesus lang. Kaya kung sino mang tao maghahain ng gano'n at iduduplicate niya, ano na po yun? Karumal-dumal na po yun. Kasi karamihan, di ba yung mga nagpe-penitensya o dalo-dalo. Di ba? Nakapapa ako sa Diyos. Gusto mo mag-join sa doctrine lang. Hindi na eh. It is finished na nga eh. Then yung gagawin mong pagpapako, hindi rin katanggap-tanggap yan sa Restorasyon. Pagkasalanan ka eh. Diba? Pagkatapos mo nga magpapako, di ba maglalasing ka, katwiran mo para Nawala yung sakit. oo, hindi mo maramdaman yung pagod eh. Butas naman. So yung palang mga katwiran na yun, na eh. Sablay na eh. Kaya po, nung sinabi ng ating Panginoon Jesus, it is finished. That is the most theological statement na pwedeng sabihin ng ating Panginoon Jesus. Kasi yun yung pinakasama ng kanyang mission. Maganda na ito. Number 1. Number 2. Hindi. So, number 3. Ginang. Narito yung anak, narito yung ina. Number 4. My God. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Number 5. Ako'y nauuwaw. Number 6. Naganap na. Last. Sabi mo. Tatawagin po natin. Sinabi na dito, Ama, sa iyong kamay, kita ito bumili ko ang aking sisiyo. Tawagin po natin ang aking lingkod, pinanatry mga bayan pa. Tawagin po natin ang aking lingkod, na gaganap at magsasalita, na gagamitin